Okay, good morning. Ngayon ay October 25. So, kasalukuyan may bagyong Christine. Ayan. So, dito sa Caloocan, naging malakas yung hangin kagabi, malakas din yung ulan, pero hindi naman siya yung palagay kong katulad nung naranasan ng iba. So, dun sa mga nakaranas ng matinding pagbaha o ulan, tsaka hangin, ingat lang kayo. So ngayon, ito yung mga for harvest natin. Dapat for harvest na to sa kailan ba yan? Mga November, first week ng November, dapat for harvest na to. So mga less than 2 weeks na lang. Pero kung mapansin nyo, medyo maliit pa. Hopefully magkaroon ng araw after ng bagyong Christine at makahabol pa sila. So ito yung nangyayari pala pag pagtitripan ng ibon. Ayan. Nahihirapan talaga silang lumaki. So yan yung mga sa amin na. Tapos yung sa mga maliliit ko naman, yung mga punla na bago. Kailan ba natin ito tinanim? October 11. So transfer natin yan ng October 23. So 2 days ago. May mga damage na rin yung dito. Pero yung dito naman wala. So ang ginawa ko ngayon, bumili ako ng chimes, yung tumutunog-tunog, lalagay natin dyan, tsaka dyan. Para pag humangin, tutunog, at least, siguro mabubugaw yung ibon. Kasi may mga nalulusutan pa rin sila pero mas kaunti na sila, hindi katulad nung dati. So ito naman yung pipino natin, pakita ko lang sa inyo. Ito, nilinisan ko na to kahapon, itong plastic lining natin. So ito yung pipino natin, Sengel cucumber. Yun naman is Jackson 27 yung nasa Coco Pit. So naka-drip irrigation siya katulad ng ginagawa natin dati. Pero siguro later on mag-i-improve na rin tayo sa drip natin. And ayun naman ay ang mga lettuce natin na kasabayan nung nandun. Kung may mga maliliit kayo nakita doon, ito yung kasabayan niya. Yan. So mas maliit. Sa lupa kasi sila yung lupa ko naman dito hindi ganun ka ganda. Kaya siguro nahihirapan sila humanap ng nutrients dyan. Pero ito kasi yung mga sobra nating punla noon. At ayan. So makita nyo, kokopit yan. Na kumuha na ako ng kokopit dun sa ibinabad natin last week. So mga 6 days or 7 days na yung nakababad. Kaya gagawa kasi tayo ng kangkungan doon, Chinese kangkong. Pero hydroponics. Yung mga naiwan or yung mga excess nitong mga lettuce natin, di ba nabanggit ko sa inyo, medyo maraming excess. Nandun siya sa container na yon. So para ma-utilize ko siya, ma-maximize ko siya, gagawa tayo ng kangkong. Ayun. So ito medyo naiipon. Ayan. Ito kasi may tulo kasi dyan hindi pa rin mabalikan nung kausap ko. Pero babalikan niya yan. Temporarily, dinadivert lang natin yung tulo para hindi matuluan yung mga halaman natin. Kasi pag mataas yung moisture dito sa paligid na to, fungus naman magiging problema natin. So ito naman yung update sa pinunla natin na Chinese onion chives, pechay, mustasa. Ito may mustasa, may buhay pa. Ito naman pechay. Ito marami itong nung karaan kaso unti-unti silang namamatay. Yung ugat yung nagiging problema dyan. So yan yung isang challenge naman sa soil na hindi ganun ka ganda siguro kasi mga ornamentals yung usually nabubuhay dito. Pero ang nakita ko sa magandang sa lupa dito, hindi siya masyadong namomroblema kung mga basil. So later on, mga basil na siguro itatanim natin dyan. So ito yung damong maria ng nanay ko. Yan. So umuulan ngayon, hindi ko sure kung naririnig nyo. Yan. So ito sila sabihin natin mga 10 days. Mga 10 days before harvest. Hindi ko sure kung hahabol kasi talagang ngayong mga araw talaga makulimlim. So malakas din yung hangin kagabi kaya tinitingnan ko kung may mga natanggal na net. Pero ito isa lang yung natanggal yan. May mga part lang na natanggal. Iipit lang natin yan. Ipit gaming lang tayo ngayon dito. Ipit lang naman tayo dyan. So kanina may ibon isa. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo.
nakapagpunla na ako dito. So, dalawang Chinese kangkong nilalagay ko. Diyan, dito. Diyan, dito. Yan. So, 8 ngayon nakatanim dyan. Ang gusto ko yan, pupunuin ko yan. Kaya nagdala tayo ng coco peat. Ito. Coco peat. So, pipigaan ko lang muna. Tapos, ilagay ko yan. So, 72 holes. Alam ko, 72 holes to eh. Yan. Ito yung ginagamit natin na container. Yung ano rin din, ginupit-gupit ko dati. Matagal ko na hindi nagagamit eh. Nakaisip tayo ng paggagamitan. So, ito naman yung mga excess natin. Pero baka hindi ko na rin ito masyadong palakihin dyan. Pwede ilipat ko na lang din sa lupa tapos tingnan natin kung mag-grow. So ito yung mga mulberry, ito yung pinutol ko na nilipat ko lang nabuhay naman pero mabagal. Kasi ito na yung heavy pruning na ginawa natin. So okay naman siya, nagsanga. Ganon din dito sa kabila. Ayan, maganda. Siguro pag nag-brown, yan, pag nag-brown na to, putol ulit tayo dito. Putol. Ito yung basil natin, ganda ng basil natin, no. So yung basil lang medyo walang problema pag nililipat natin sa lupa. Ayan, kung mapansin nyo, may mga basil tayo dito. Thai basil. Yan, may bago nating sweet basil. Tapos dito kasi ilalagay ko mga lemon basil. Kasi medyo magkamukha sila nitong Thai basil. Yan. So ito naman, sagana sa dilig kasi siya yung napapatakan dito. Pero pwede ko naman ayusin, i-extend para hindi siya mapatakan. Pero okay na siguro yan. Yan. So ito marami tayong nabuhay na tanglad. Yan. Kasi ito naman damong Maria. Yan, damong Maria, 3. Cuttings lang yan. Ito rin, parang cuttings. Yung binunot ko doon sa kabila. Doon sa kabila, binunot ko. Tapos separate lang natin ugat para dumami sila. Yan. Yan, madami mga ano tayo. Para ready for transplant na sila. Actually, nag-uugat na sila dyan eh. Ayun o, kumapit na nga, hindi ko na maangat. Pero, yan, angat mo lang yan, maputol yung ugat, tapos transfer mo na lang din. Ganun na lang din gagawin dyan. So, yun yung nakikita ko. Pwedeng ang ilagay ko talaga dito sa mga soil ay basil. Yung rocket arugula naman natin, nandun sa baba, inobserbahan ko pa kasi ilang araw pa lang yun eh, wala pang 1 week. Pero goods na naman, maganda yung germination din ng buto. Later on, kung pwede rin natin i-set up dito sa outside, then gawan natin ng pwesto niya. Ano naman yun herbs din yun rocket arugula. So hopefully, ilagay natin dun sa kabila or kung saan man, or dito. Yan, dito. Ang problema kasi dito yung araw. Ang araw natin dati, dapat dyan. Ngayon, ang araw natin, nandito na sa likod. Kaya yun pala, siguro pag ganitong months nagbabago yung orientation ng araw. Ngayon ko lang kasi naobserbahan. Tapos ito, kapansin nyo, yung mga walang laman doon na harvest ko na nung last time, in-adjust na natin dito para at least kahit papano yung sa sunlight medyo nakakakuha sila ng mas matagal-tagal. Yun lang. Hindi ko na in-adjust papunta dito kasi ang problema natin, pag kailangan kong i-access to, may bangko kasi ako nilalagay dito. Ayun, yung bangko na yon, yung bangko na yon. Dapat kasya sa dito para mapapatungan ko kung may gagawin ako dito sa mga net or kung ano mang pwede kong gawin pang improvement. So, yun, yung mga plano, maglalagay tayo ng chimes para hopefully sa ibon kasi hindi naging effective yung plastic lang dun minukbang pa rin nila Tapos later on, ito, pagka-harvest natin ito after less than 2 weeks, ang itatanim natin dito, ang target ko is 120 heads. Ganun kalit karami. 120 heads, so magkakaroon tayo siguro dito ng isa pang setup. At saka dun sa kabilang dulo, extend tayo ng isa. Yan. So, yun lang naman. Ito pala yung yung mga sobrang tubig. Ayan kita ba? Basta puno yan, halos puno. Ayan puno. Yan yung mga sobrang tubig galing dun sa mga lettuce natin. Kasi nga halos kalahati o lagpas pa ng kalahati minsan natitira nung hinarvest natin sila. Kaya naghahanap nga ako ng way para at least
magkaroon ng pabigat para tumaas agad yung volume ng tubig sa loob. Kaso wag na lang din siguro muna. Ganun na lang gagawin natin. I-reuse na lang natin. Kasi yan, ginagamit ko rin talaga sa pandilig. So hindi ko lang alam kung naririnig nyo, pero malakas na ang ulan. Muulan na naman. Ayan o. Pero hindi naman siya yung kasing devastating katulad ng nakikita ko sa ibang lugar. So hopefully yung ibang naglilettuce okay lang naman kayo. At tanim na lang ulit tayo. So dito naman sa ating mga tanglad na tinanim ko parang 4 months ago. Yan, ganda na siya. So inuunti-unti ko ng harvest kasi ginagawa ko siyang tea. So lagi ako may 1 litrong lemongrass tea dun sa baba. Which is maganda naman. Yan, nakapakinabangan na natin siya. So lemongrass tea, tapos luya, tapos yung pinaka-tea mismo, nilalagay natin ng mga 2 hanggang 3 kalamansi. Pinipigan natin kalamansi. Walang asukal, yun. Yun lang. Okay, so yun lang. Update ko na lang kayo sa mga susunod natin. And hopefully, makikita nyo dito, magiging staple siguro natin dyan, tanglad, tsaka itong basil. Tanglad, basil siguro ang gagawin natin dyan. Pero talagang malago kasi itong tanglad, kaya baka kukontrolin natin. Medyo kasi sa kabilang dulo meron tayong tanglad eh. Dito medyo kukontrolin natin yung mga seedlings natin. Hindi ko sure kung ilalagay ko dyan or hindi muna. Pero at least nasa container siya na pwede nating i-transfer anytime. So ito may tubig na to. Ayan o, may tubig na. Ready na siya. Mga used yan yung galing dito. So hopefully hindi naman mukbangin ng ibon kasi dito sila mas madalas eh. Eh, ang alam ko pa, yung Chinese kangkong, paborito ng ibon. Siguro lalagyan na lang natin ng net in case ganun yung makita nating observation. So, yun lang naman. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!